O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Pag-ihip ng amihan, wangis mo'y aking natatanaw. Pagtampi ng umaga, sana ang lamig kong kalamnan. Pilit mo'y pangarap
kong hagkan. Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay. Kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawan. Una sa lahat, nakikita ko yung kagandahan ng pananampalataya sa personal na karanasan. Yung bang bilang alagad ng Diyos, namamangha ako na bakit ako minamahal at pinagkakatiwalaan ng Diyos. Minsan nga, kulang ako sa aking pagtanggap sa sarili ko at pagtitiwala sa sarili ko. Pero ang Diyos parang yayakaping ako at pagtitiwalaan. At napakaganda dahil hindi ko mapaniwalaan. Pero nakikita ko yan, hindi lang sa sarili ko. Ang ganda ng pananampalataya dahil nakita ko kung paanong nababago ang tao, ang buhay, ang tibok ng puso, ang pakikitungo sa kapwa, pati ang pagharap sa mga pagsubok dahil meron silang Diyos na sinasampalatayanan. Pamanaling maawain, tulungan nawa kami ni Mariang Ina ng Diyos na manalig kay Jesus. Ang ating tinatawag na Kristiyanong doktrina ang nagtataglay ng pinakamalalim na katotohanan. At yun ang nagtataglay ng kagandahan. Kung nasaan may katotohanan, mayroong kagandahan. Lalo na kapag nakita natin na ang doktrina ng Kristiyano ay hindi lamang mga salita at mga formula na nagpapahayag ng katotohanan. Bahagi iyon. Pero ang tunay na katotohanan na nagluluningning at napakaganda ay ang Diyos. Siya ang katotohanan. Siya ang nagpapakita ng sarili niya sa atin. Ang tawag natin dyan, revelation. Hindi tayo ang gumagawa ng katotohanan ng doktrina. Nagpapakilala ang Diyos. Ipinahahayag niya ang kanyang katotohanan. At yun ay isang ugnayan. Ang doktrina natin ay tungkol sa Diyos na handang makipag-ugnay sa atin. At yung ugnayan na yun ang nagliligtas sa atin. Sabi nga ni San Juan sa kanyang Ebanghelyo, chapter 21, hindi lahat ng ginawa
at sinabi o itinuro ni Jesus ay naisusulat. Kaya sabi nga doon sa ikalawang konsilyo ng Batikano, dalawa yan na kailangan nating tignan. Ang Biblia, yan yung tungtungan ng ating pananampalataya, at ang tradisyon na hindi naisulat. Kung maaalala natin, nagsimula ang ating pananampalataya sa oral, no? Na tradisyon. Pagkukwentuhan lamang ito. Hanggat naisipan ng mga leader ng ating samahan na isulat natin yung ilang bagay. Kasi namamatay na yung iba. So, para merong tayong mga dokumento na maibibigay sa susunod na mga Kristiyano. Kaya dapat pinapahalagahan din natin yung tradisyon. Ibinabahagi ng simbahan ang kagandahan ng pananampalataya sa iba't ibang pamamaraan. No? May formal na pamamaraan, yan ay halimbawa sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos na napakaganda. Sino ba naman ang hindi matutunaw ang puso kapag narinig mo yung mga pananalitang, "In the secret of my heart, teach me wisdom." Sa kaibuturan ng aking puso, turuan mo ako ng karunungan. Wow, no? Ganyan. So may mga formal na pamamaraan. Bible study, katisismo, no? Yung paghahanda sa mga sakramento, yung pagdiriwang mismo ng sakramento. No, ang gaganda ng ating mga sakramento eh. Yung ating mga ritual. Pero merong informal na pamamaraan. At yun ang ibig kong bigyan ng pansin. Ito ay hindi lamang para sa aming mga pari, kundi para sa lahat. Ang paanyaya ay lahat tayo sa simbahan. Ibahagi ang kagandahan ng pananampalataya sa mga mumunti pero tunay na pagkilos. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa. Panginoon. Ang pananampalataya din, nagbibigay din siya ng inspirasyon para gawin ng mas maayos ang mga nais nating matupad. Nagbibigay ito ng direksyon. Kung sa mga tao na sinusubukang mamuhay ng tuwid, ay nagbibigay din ito ng tinatawag nilang moralidad o batayan ng pagpapakatao. Bakit ba kailangang manampalataya? Ito ang unang kinakapitan natin sa panahon ng paghihirap o pwede nating sabihin pagsubok ng buhay. Nagbibigay ito ng lakas ng loob. Kahit na marami tayong mga hirap na pinagdadaanan, kung alam nating meron tayong kasama na hindi tayo iniiwan. Sa iba, nagbibigay ito ng pag-asa na tumayo. Kung sakali mang nadapa, hindi naman natin maiiwasan yan na mawala tayo sa landas, pwede tayong bumalik dahil alam natin na merong naghihintay. Ang mga sakramento ay hindi lamang mga ritual. No? Ang mga sakramento ay ang pag-aalaga sa atin ng Diyos. Presensya niya. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, At sa bawat yugto ng ating buhay, sa pamamagitan ng mga sakramento, parang sinasabi ng Diyos, kasama kita. At ibibigay ko sa iyo ang kinakailangan mong biyaya. At ang pinakabiyaya ay ako.
nandito ako. Shane, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, Binyag, simula ng buhay, Santo. mapanganib yun. Ang bawat sanggol nagbibigay ng kaligayahan, pero parang napaka-fragile, delicate. At kapag hindi nabigyan ng tamang alaga, baka itong mumunting buhay, nag-uumuusbong pa lang, ay mawala. Sinasabayan niya ng binyag. Para bagang sinasabi ng Panginoon, kasisilang mo pa lang, nasa sitwasyon ka na parang nag-a-adjust ka sa mundo, nandito ako. At ibibigay ko naman sa iyo ang aking presensya. Anak kita. Kapatid ka ni Jesus. No, templo ka ng Espiritu Santo. Justin, tanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu Santo. Pag medyo nagdalaga, binata, naku, nag-iiba na ang takbo ng buhay, may confusion, kailangan ng direksyon, eto na naman ang Diyos. Nandito ako. Kasama kita. Ang Espiritu Santo ang ibibigay ko sa iyo muli para yung espiritu ng mundo ay iyo namang maharap. Tayo ay bumabagsak, nagkakasala, pero hindi tayo iiwanan nakalugmok. Andyan ang sakramento ng kumpisal, pagbabalik loob. And I absolve you from all your sins in the name of the Father. Parang naandyan lagi yung Ama na handa kang yakapin at sabihin, ibalik dito ang kanyang singsing, ang kanyang panyapak. Magsaya tayo, anak ko ito. Mapapalad tayong lahat na tinatawag sa kanyang piling. Lagi tayo nagugutom. Andyan ang pagkain ng buhay sa Eucharistia. Paalaala na kahit na ano pang bahagi ng buhay na tayo nakakaranas ng iba't ibang pagkagutom, ang Diyos ang ating pagkain. Do you give yourself to her as her husband? Yes, I do. Tapos, magdidesisyon kang magtatalaga ng sarili. Mahirap yata magtalaga ng sarili. Sa pag-aasawa, sa pagpapari, yung oras na yun, ikaw ay nangangamba, natatakot, na ang sarili ay ibuwis. Nandyan siya. Kasama niyo ako sa inyong bagong buhay. At pag dumating ang karamdaman na para kang nag-iisa, kahit na ang pamilya mo at mga doktor parang wala nang magagawa, nandyan siya. Sa pamamagitan ng pahid ng langis, walang humaharap sa kamatayan ng nag-iisa. Napakaganda. At ang ganda noon ay the promise and gift of presence. Naaakit ako nang ika'y mamalas, nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naaakit ng iyong katawang may sugat, at nang tinanggap mong kamatayat libak, naaakit ako sa iyong pag-ibig, kaya't
mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa iyo'y manginginig. Nung minsan po akong dinala nung tatay ko sa fiesta ng Quiapo, kung saan hindi ko po alam kung ano ba yung ginagawa doon. Kung bakit kailangan pong hilahin yung lubid ng napakaraming tao. Kung bakit po kailangan nilang magsiksikan para lamang mahawakan yung itim na Nazareno. Pero ipinaintindi po sa akin ng tatay ko na anak, meron tayong misyon bilang mga Katoliko, bilang mga anak ng Diyos na kilalanin at maglingkod sa ating mga iba't ibang paraan. At ito yung paraan ko para maglingkod sa Kanya. Nais kong ipakilala siya sa iyo. Sabi nga ni Pope Francis, ang mga debosyon, ang mga tradisyon ay ang pananampalataya sa wikang lokal, sa vernacular. Yung lokal na lingwahe ng tao, na ang tawag natin ay kultura, yung kanilang mga expressions, yun ang nagiging pamamaraan ng pagpapahayag ng sumasampalataya kami. Gusto kasi ng Pinoy yung nararamdaman, no? Nararamdaman nila lahat yung pakikipag-ugnayan nila. Kaya mapapansin po natin, paluhod silang nagdadasal kasi kailangan maramdaman, no? Tapos humihila sila ng lubid, umaakyat sila sa karo, dahil gusto, yung katawan kasi sa ating mga Pilipino, ang siyang ginagamit natin para makipag-ugnayan. Kaya yung mga popular devotions na yan, mahalaga po yan na batayan siguro o inspirasyon para sa opisyal na liturhiya natin. Na maari naman sigurong maging batayan siya kung paano natin mas mapapalapit ang opisyal na liturhiya sa puso ng mga Pilipinong Katoliko. Kasi may matututunan tayo doon. So, paano ba magpahayag ng pananampalataya ang Pilipino? Ang mga nandito, mga ordinaryong tao at personal, simple lamang ang story nila, yung kwento nila dito. No? Marami sila mga gustong isangguni. May mga problema sila mabibigat, wala na silang malapitan. Talaga, ika nga, mukhang yung desperado na, sino pa ba tutulong sa kanila kundi ang Nazareno? Yung iba, yung critical fanaticismo yan. Yung debosyon, yung tunay na debosyon ay patay, hindi ito fanaticismo. Kung hindi, ay talagang yung pag-ibig niyan. Ganito yung karanasan natin na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Thank you po. Ang deboto talaga ay nilalapitan natin si Jesus. Siyang ating buhay. Ama namin makapangyarihan, tunghayan mo ang mga panalangin at kahilingan ng bayan. Viva Señor Santo Niño! Yung Diyos may iba't ibang pamamaraan na ipaalam sa atin yung kanyang pagmamahal, no? Ikaroon imong ipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing. Nazareno, no? Alam natin mahal tayo ni Lord dahil namatay nga siya para sa atin, ano? Pero yung sa Santo Niño, lalo na dito sa Kabisayan, we feel na yung love ng God ipinapakita sa atin na naging isang bata, no? A little child who wants to show us a lesson that
before the Lord, we are all small, no? In the Bible, it's fear that characterized our outlook of God. Dito po sa Santo Niño, no? Parang nire-remind kita, bakit naman tayo matakot sa Diyos? Alam natin na mahal po tayo kahit po nakasala tayo, no? Yun nga yung invitation to be close to God. And the image of a child is a beautiful reminder na kahit makasala nga tayo, no? Huwag tayong matakot, no? We should put our trust, no? That's what the Niño is, no? We put our trust in Him. Sa prayer nga, kahit siya maliit, no? He is powerful. Kahit siya bata, no? He is also the God Redeemer. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, hugasan ang kamay na basa ng dugo, linisin ng bis. Alam mo ang maganda sa Makata o sa mga alagad ng sine, tumutulay sila o kami sa dalawang daigdig. Yung daigdig na nakikita at ang hindi nakikita. Ng sangbagong puso, itindi ang daigdig ng pangkaraniwan at hindi pangkaraniwan. bansa. Ang daigdig ng nasa ngayon at yung wala pa. Ang daigdig ng mga nalikha na at yung daigdig ng mga lilikhain pa. Ang daigdig ng mga aktwal at daigdig ng mga potensyal. Ang daigdig ng pag-iisip, ng pandama, at daigdig din ng mga imahinasyon. Ang ganda ng paligid. At dito, sa pananampalataya natin sa Diyos, napapapuri tayo dahil mismo ang sinasampalataya natin ng Diyos ay may likha ng kagandahan. Sabihin mo, artist tayo, pero sa totoo lang, araw-araw, saksi tayo sa dakilang may likha na alagad ng sining. Sa kasaysayan, hindi lamang ng Kristyanismo, kundi pati ng iba ring mga pananampalataya, ang mga organized religions, sila rin ang mga promoters of the arts. Kasi ang mga pinakamalalalim na karanasan ng tao, hindi kayang masukat ng salita lamang. Kailangang maipahayag sa pamamagitan ng iba pang mga ekspresyon ng napakalalim na kagandahan na iyong naranasan. At nandyan ang artwork, ang art. Ang art o sining, musika, mga tula at kung ano-anong pang mga tinatawag nating artistic na expressions ay naging napakahalaga para pahayag ang ating pananampalataya. Lalo na nung unang panahon na hindi pa naman po uso ang magsulat, magbasa, at nakikinig lamang ang mga tao o kaya ay nanunood at tumitingin sa mga arts na tinatawag. Dito sa pamamagitan ng mga visual na ito, dito mas nauunawaan ng mga tao ang ating pananampalataya. Kaya't sa ating mga simbahan, kung makikita natin, nandun pa rin yun, no? Mahirap naman sigurong isulat lahat yung mga bahagi ng buhay ni Jesus na napakahalaga. Pero sa pamamagitan ng mga pagpapakita ng larawan, hindi mo na minsan kailangan pang magsalita. Sabi nga nila, art will save the world. At artists see
in the world the beauty that we non-artists do not recognize. Sa pananampalataya, meron kang nakikita na maaring hindi nakikita ng hindi sumasampalataya. Ganun din ang artist kapag pinagsama mo isang artist na meron ng nakikita na kagandahan at siya pa ay nananampalataya na napukaw ng kagandahan ng Diyos, pag yan ay nagsalpukan, wow, what a work of art. May isang tanong na mahalaga, kaya ba ng kagandahan na iligtas ang mundo? Kung nabasa ko yung may sinulat si Pope Benedict XVI sa akto ng pagbibigay, pagsasakripisyo ng mismong kagandahan sa ngalan ng pag-ibig, doon nakikita ang tunay na kagandahan. Ang tunay na kagandahan na hanggang ialay ang buhay para sa kanyang minamahal. Yung mga panahong iyon na kawalan ng pag-asa, yung karanasan ng kamatayan, yung karanasan ng kawalan, ay ito rin ang mahalagang aspeto na tinitingnan ng mga artist kasi gusto nilang pagnilay-nilayan kung ano ba ang saysay ng buhay. Kaya may mga proyekto ako katulad ng Kanlungan ng Awa. Kanlungan ng Awa, isang proyekto kasama ang komunidad ng Kristong Hari Parish sa magitan ng paggawa ng Altar of Repose. Bahagi kasi ng aking practice bilang artist ay makipagsalamuha sa mga tao pagbababad, no? Para mas maintindihan ko yung konteksto nila. At dahil sa aking pagbabad, may 4 na aspeto ng proyekto. Yung una ay yung tabernakulo ng Awa na dinisenyo natin na parang barong-barong. Parang gusto namin ipakita doon na doon sa kanyang kalagayan, nananahan din yung banal. Yung pangalawang aspeto ng Kanlungan ng Awa ay yung alapaap ng panalangin. Kinolekta namin lahat ng mga panalangin, pinasok namin sa isang plastic na puti at hiningahan ng mga tao. Nilagay namin doon sa taas bilang kisame, pero alapaap ng panalangin. Yung pangatlong aspeto ay yung carpet, kung saan dinodonate ng mga tao yung kanilang mga tela, mga kurtina, para makabuo kami ng carpet kung saan sila uupo, magdarasal doon sa Altar of Repose. At saka yung pang-apat ay yun na yung Stations of the Cross, yung stasyon ng krus ng buhay. Bahagi ito ng installation ngayon. So ito ay station number 11, si Sina Maria at si Juan sa Pana ng Cruz. Sa aking buhay, inspired din ako sa mga tula ni Gerald Manley Hopkins at natutuwa ako dahil sinasalin yung ibang tula niya sa Filipino. So isang tula na gusto kong ibahagi ay pinamagatang Tabernakulo na salin paring Bert. Tabernakulo. Baghari kong mundo'y isang tabernakulo. Buksan at titigan mo, lahat ay sakramento. Kasi para sa akin mahalaga ang salita. At bilang Makata, pinangangalagaan ko ang dangal at biyaya at bisa ng salita. Sa pagkilos sa lipunan, pagkikibaka para sa katarungan at kapayapaan, bahagi yon ng aking pagsasabuhay ng aking pananampalataya. Pero siguro, sa usapin ng kagandahan, isa ho dyan yung sa paglikha ng mga tula at sa pagsasalin sa mga tula na binikas ng ibang mga Makata. Sinasalin ko yan, inahanapan ko ng tama at katumbas na salita sa ating wika. Doon ko na ipapahayag sa sarili ko. Nakakalungkot nga na ang ating mundo ngayon ay puno ng karahasan, no?
kabalintuan at kung ano-ano pa. Pero ang sining, no, ito po kasi ay malapit sa ating mga Pilipino. Pwede po natin itong gamitin upang muli maipaalala sa mga tao ang ganda ng buhay. Pwede nating bigyang halaga, sabi nga nila sa English, highlight and celebrate the beauty that is within us. No? So, nasa atin po yan. Ganda ng kalooban, ganda ng kapaligiran. Ito yung nais din ni Jesus. Bigyan natin ng pansin yung magaganda na nangyayari sa buhay. Ibalik ang puso't bayang nanlalamig. Likhain mong muli kami sa pag-ibig. Pag sinabi natin, sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, kay Hesus Kristo, sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, lahat yan ay pagpapahayag na may katotohanan na sumagi sa akin. At napakaganda. At mula sa aking puso, tutugon ako. At ang tugon ko ay ang pagsasabi, sumasampalataya ako. Kapag ikaw ay napukaw ng pag-ibig ng pananampalataya, yan ay ipapakita mo at ipapakita mo sa iyong ngiti, sa iyong paggalang sa kapwa, sa iyong mabuting pakikitungo, at lalo't higit sa iyong paglilingkod na walang hinahanap kundi magmahal lang. Bakit? Kasi naranasan mo sa pananampalataya na ikaw ay minahal nang wala namang hinihintay mula sa iyo. Kaya yung pananampalataya talagang hindi maaaring pigilan na umuwi sa social service. Dahil naranasan ko yan, yan din ang aking ibabahagi. Tawag namin dito Parish Community-Based Rehab dahil ito'y gagawin sa mga parokya. At pinangalanan namin itong Sanlakbay. Sanlakbay ay dalawang salita na pinagsama isang paglalakbay. Dahil naniniwala kami na ang pagbabago ay isang paglalakbay at kinakailangan ng pagkakaisa dito. Well, nagsimula ako sa buhay ko nang wala talagang halos pananampalataya. Ako'y lumaki dito sa Maynila. No? Nakikipagbarkada ako at ako din ay gumamit ng pinagbabawal ng gamot. Hindi ako sumusunod sa magulang ko. Marami kong ginagawa na patago. Humantong ang buhay ko sa kawalan ng pag-asa until such time na hindi ko inaasahan, nakapakinig ako ng salita ng Diyos sa isang evangelization doon sa St. Paul Parish sa Quezon City. Nag-iba ang buhay ko. So, nag-iba rin ang aking pananaw. Biglang nagkaroon ako ng pag-asa. At yun ay udyok sa akin, yung salita ng Diyos, na wag na dumipende sa sarili ko, sa mga pamamaraan ko, kundi isuko yung sarili ko sa Diyos. At doon nagsimula ang Diyos na nagmaneho ng buhay ko. Kaya mantong ako, naging pari tuloy ako. Ang mga drug addicts, kaya sila gumamit ng pinagbabawal na gamot dahil wala silang pananampalataya. Dito sila sumasandig, dito sila sa droga, naghanap ng kaligayahan, kaganapan, pagtakas sa kalungkutan.
ibabahagi namin yung pananampalataya na ito sa kanila. Papakilala namin sila kay Jesus. Ito lang ang papel namin. No? Kaya naman, naiintindihan ko itong mga kalakbay namin. Ito'y pag-aari ng Diyos. At dahil pag-aari sila ng Diyos, pagtatanggol sila ng Diyos. Kaya walang dahilan para ako'y mabahala at matakot para sa kanila. Kahit na merong mga pagdurusa, merong mga pag-uusig minsan, at lalo na yung mga nangyayaring patayan. Dahil naniniwala ako na ang Diyos ay tapat. Diyos ng kagandahang loob. Dahil sa ating mga Pilipino, pag sinabi mong napagaganda ng kalooban ng taong yan, ano na yan? Parang, wow, talagang maayos na maayos yan. Si Jesus ang siyang mukha ng Diyos sa atin. Ang kagandahang loob ng Diyos ay litaw na litaw sa buhay, pagsiservisyo, paglilingkod ni Jesus sa mga panahon na nandito siya, kapiling natin. At ang pagmamahal din o kagandahang loob ng Diyos ay nagpapabago sa ating pagkatao. Kasi kaya't kapag tayo ay nakakaranas ng kagandahang loob ng Diyos, may ginhawa itong hatid. Dito sa aming parochial school, Nuestra Señora de Aranza Parochial School, ay meron kaming community outreach na ginaganap namin tuwing 4th Saturday of the month sa Sitio Ibayo, Dulong Bayan, San Mateo, Rizal. Kasama ko ang mga estudyante, kadalasan mga high school, para sila ay makipamuhay sa mga magsasaka. Wala silang ilaw, walang tubig. Kaya ang mga bata ay nakakaranas kung paano makipamuhay sa isang rural na sitio o rural na lugar. Ang exposure ng mga bata o immersion ay bahagi ng pagtuturo ng simbahang Katolika. Nang sa gayon pagdating ng araw na sila ay magdidesisyon o sila ay magiging pinuno na ng bansa, ng komunidad, yung kanilang mga policy, yung kanilang mga patakaran, yung kanilang pananaw ay malawak at may simpatya sa mga nangangailangan sa ating lipunan. Sa aking pakipamuhay sa mga taga Sitio Ibayo, bagamat sila'y simpleng tao, nakikita ko ang kagandahan o pagiging buhay ng ating pananampalataya. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang pagdalo at kanilang pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil doon sa chapel na yon, wala pa ako. Nandun na silang lahat. Puno na yung kapilya, wala pa ako. Ang pagiging banal ay hindi sa laki ng responsibilidad o sa dami ng nagawa mo o sa dami ng milagro na nangyari. Hindi, ang pagiging banal ay kahit sa maliit na bagay, kung ginagawa mo ang iyong tungkulin na puno ng pagmamahal at puno ng dedikasyon, ito ay isang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Dear Lord, you are always near me, hearing what I say, knowing all my thoughts and deeds, all my work and play. Napakaganda at hindi matatawaran yung papel ng pananampalataya sa buhay namin. We also go through challenges as a family and struggles as a family. Hindi mawawala yon. But there's always prayer. We're always anchored in prayer. And we know that we have survived all those trials because of prayer. Nakaprogram na sa mind ko at the start of each day na lagi kong pinagdarasal na gamitin ako ng Panginoon para maging instrumento ng kanyang kabutihan. Maraming mga bagay na dumarating.
Alam mo yun? Kaya yung paniniwalang ganon, naging instinctive na for us na every time may opportunity to be good and to help people, automatic na yun. Marami kami mga bagay na sa tingin mo imposibleng gawin, pero magugulat ka na lang nagagawa namin. Through other people din. Through other people. Mga angels. Oo, would you believe na meron kaming napatayong siguro mga 60 houses para sa mga mahihirap. Hindi naman kami mga CEO. Sino ba kami, di ba? Mga... Sa Gawad Kalinga. Oo, mga TV host kami, pero hindi kami ganun kayaman. But because marami nagmamahal sa amin, marami nagtitiwala sa amin, nahikayat namin sila na tumulong doon sa krusadang yun. Kaya yung mga bagay na ganun, gusto naming i-share din sa mga anak namin para balang araw, gagayahin din nila kami. There's always a way to connect to people and to remind them of God's infinite love and mercy. God is an amazing God, a generous God. So I always remind people to never lose faith. Sabi ni Pope Benedict, ang pinakamagandang mukha ay ang sugatang mukha ni Jesus. Yung mukha na ang tingin ng mundo ay pangit. Pero yan ang kagandahan ng Diyos. Yung kagandahan ng pag-ibig na handang maging pangit sa sarili para gumanda ang iba. Kaya ako naluluha kasi saan ka makakakita ng ganyang kagandahan? Sa kapangitan, nandiyan ang kagandahan ng Diyos. Sa paggunita natin sa pagpapakasakit, kamatayan ni Jesucristo ngayong Kwaresma, dalawang bagay ang napapaalaala sa atin. Marami, pero dalawa. Ang una ay ang kapangitan ng kasalanan, karahasan, ng pagkawala ng paggalang sa tao. Pero meron din tayong isa pang inaalaala. Pag Kwaresma, nakikita natin muli ang pinakamagandang pag-ibig. Ang pag-ibig na kayang maging mas malakas pa kaysa sa kapangitan ng kasalanan. Kaya ang Kwaresma ay pagharap sa kung ano ang pangit, pero pagsampalataya na ang maganda ay magwawagi. So yung pananampalataya ko ay tugon lamang sa Kanya na unang umangkin sa akin. Kaya sasabihin ko, sumasampalataya ako. Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay. Kailan pa man ipahintulot mong ako
ko'y mapahandusay sa sumasa ibayong kaginhawa. Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay kaganapan ng buhay ko'y ikaw.